Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang babae sa Japan. Nakuha isang gabi sa loob ng isang hotel na tinutuluyan nilang mag-asawa. Mula sa bidyong ito, habang kinukunan ng babae ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa kanilang kama, nakita niya mula sa pintuang ito ang animoy isang babae na bigla na lang naglaho ang katawan at sumugod patungo sa kanya. Wala na akong iba pang nakuhang impormasyon tungkol sa bidyong ito, pero isa nga kayang multo ang nagpakita nung gabing ito. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Albert Samson, at in-upload naman di umano ang bidyong ito sa YouTube taong 2010 ng YouTube user na si Walter Castrom, na kung saan habang ito ay nasa kanilang trabaho sa isang punerarya sa Mexico ay merong nangyari na makapanindig palahibo. Bueno, pues aquí estamos trabajando. Acabamos de ir a enterrar al chavo este que se ahorcó ayer y vamos a echarnos unas pinches cheves. Ok. Pobre güey, drogadicto de eso. Ay, hijo de su puta madre. Pasó algo para acá, güey, para la puerta. Neta, sin mamar, güey. Ah, cabrón. No, cabroneta, pasó un cabrón. No, sí pasó un cabrón, güey. Lo acabo de ver. No mames, pinche güey. Mula sa bintanang ito ng punerarya, makikita ang biglang pagdaan ng animoy isang tao na nakita din naman ng taong may hawak ng kamera. Agad niyang binuksan ang pintuan para silipin ang kwarto, pero wala naman siyang nakitang tao na naroon. At habang palabas ay bigla na lang sumara ang pintuan ng kwarto na mas nagpakilabot sa kanilang dalawa. Ayon sa ating sender ay pinag-uusapan ng dalawang ito na nasa video ang umano'y lalaki na nagpatiwakal. Nakalilibing lang nila ilang oras bago makuhana ng bidyong ito. Kaya naman sa kanilang palagay ay posibleng ang lalaking ito ang nagpakita sa kanila. Ang Japanese ghost hunter na si Hiro, na may-ari ng YouTube channel na Umagat Ako Film, ay nakatanggap ng email mula sa isa sa kanilang mga viewers na nagsasabing may nakuha di umano siyang isang SD card habang naglilinis sa apartment ng isang babae na kamakailan lang ay nagpatiwakal. Ayon sa kwento nito ay sinubukan niya di umanong i-check ang laman ng SD card at nakita niyang naglalaman ito ng mga litrato at mga kakaibang video na sa kanyang palagay ay posible di umanong merong sumpa. Dahil matapos niya di umanong mapanood ang mga nasabing video ay agad na sumama ang kanyang pakiramdam. Ayon kay Hiro ay sinubukan nilang kontakin ang mga magulang ng babaeng nagpatiwakal at ipinadala nila ang nasabing SD card para ipakita ito sa kanila. Pero muli nilang ibinalik ang SD card at sinabing hindi ito pagmamay-ari ng kanilang anak at hindi ito ang babaeng makikita sa mga litrato. Matapos ito ay naisip ni Hiro na posibleng ang may kakaiba sa SD card na ito at dito na nga niya sinubukang mag-imbestiga ng mag-isa sa loob ng apartment na ngayon ay abandonado na, para subukang alamin kung meron nga bang sumpa ang SD card o kung posible bang haunted ang nasabing apartment. やっぱりもうしばらくですね、誰も入っていなくて、おそらくあまり管理もされていない状態かと思うんで、キッチンだとかトイレや浴室がですね、もう排水の水が枯れちゃってると思うんですね。そのせいで汚水の匂いというか排水の匂いが部屋中に充満してます。かなりそれが部屋中に充満してます。かなりそれが部屋中に充満してます。かなりそれがきつい匂いが漂ってますね。
ではちょっと一室ずつ見ていこうと思います。ただやっぱりゴミだとか、汚れてはないと思うんですよね。汚いは汚いですけどね。だから一回掃除はしてて、掃除をしてるときにここかこっちでなんだなんもないですね。ちょっとなんかね、なんかちょっと声聞こえる気がするな。うわ、暗くすると怖えな。明かりを消すとめっちゃ怖いっす。よいしょ。うわ、なんか血みたいなのついてるな。今流してます。この音声を流すと空気がですね、ちょっと張り詰めた感じがすごいですね。今フスノノックされたんですけど、Nagumpisang may record ng camera ni Hiro ang animoy mga boses na nagmumula sa loob ng apartment. At nang i-play na ni Hiro ang video na mula sa natagpuang SD card, ay nagumpisa na rin siyang makarinig ng mga tunog. 今いるのかな。写真を撮りに行くか。ライトを消してフラッシュだけで写真を撮ります。あんまり見えてないんですけど、ここの部屋がちょっとやっぱ気味悪いですね。気味悪いって言っちゃいけないけど、え、ちょっと待って。Sinubukang kumuha ng mga litrato ni Hiro habang nakapatay ang mga ilaw. At noong una ay wala naman siyang nakukuha ng kakaiba. Pero mula sa huling litrato, makikita na tila mayroong pulang liwanag na nagmumula sa asin na ito na nasa gitna ng kwartong ito. Pero ang mas makapanindig balahibo pa dito ay mula sa bahaging ito ay nahagip ng kamera ni Hiro ang animoy imahe o anino ng isang babae.
Hindi ito nakita ni Hiro ng mga oras na ito at nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga. At habang patuloy ngang nagpe-play ang video na mula sa SD card, 別に寒くも暑くもないんですけど、むしろちょっと寒いぐらいの今気温なんですけど、なんかちょっと油汗がちょっと見えるかわかんないですけど、滲んできてるんですよね。で、息苦しいですね、ちょっと。この部屋に入ってきた瞬間っていうのはですね、カビと排水の匂いっていうのが強烈だったわけですけど、もう随分前にそれは慣れたはずなのに、また強烈にその排水臭さ、カビ臭さがですね、風に乗って漂ってきてるかのような感覚。待って今かなりはっきりこの部屋から聞こえてる。ほら今聞こえたよね。今止めてるからね。いや今カシャンって聞こえたよね。今確実に部屋からてかこの向こうから聞こえてるよ。いやほらキッチンのから聞こえるって。同じ音じゃない？いや、わかんないけど。いや、ちょっと待って、マジ聞こえたよ、今。いや、そんななんか陶器が、皿がガシャガシャなるようなものなんてないもんね。ちょっと待って。なんでまた鳴り出してんの？ついてないんだけど。ついてないよ。なんでまた鳴り出してんの？やばい。なんで止まるの？シャレになる。今すいません。すいません。habang patuloy na nagpe-play ang video sa kanyang cellphone, muling nakarinig si Hiro ng mga tunog na nagmumula sa kusina ng apartment. Agad naman itong pinuntahan ni Hiro pero wala naman siyang nakitang kahit ano na naroon. Hanggang sa muling nag-play ang video ng kusa at nakita ni Hiro mula sa salamin na bintanang ito ng pintuan ang mukha ng isang babae na nakatitig din sa kanya. Agad-agad naman na binuksan ni Hiro ang pintuan pero katulad ng inaasahan, wala namang tao na naroon. Kung kaya naman inisip ni Hiro na baka namalikmata lang siya pero hindi pa siya nagtatapos. Nang lumabas si Hiro ng kusina para i-check ang iba pang mga kwarto, makikita mula sa pintuang ito ng kusina ang isang itim na figura ng isang babae. Ayon kay Hiro ay posibleng ang may dalang sumpa ang mga laman ng natagpo ang SD card pero hindi sila sigurado kung ang babaeng nagpatiwakal ba ang nagpakita sa bidyong ito
o ang babaeng may-ari ng SD card na ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Ayon sa kanya, ang TikTok user na ito ay ginagambala di umano ng isang multo entity at isang gabi nagawa niya itong makuhana ng video. Habang ang TikTok user na ito ay nasa loob ng kanyang kwarto, nakuhanan niya mula sa pintuang ito ang animoy isang tao na kinakalampag at tila pilit na binubuksan ang pintuan ng kanyang kwarto. Ayon sa ating sender ay ligtas naman di umano ang TikTok user na ito at nagawa niya pang maibahagi ang video ito sa internet. Dumating din ang kanyang mga magulang nung gabing ito at wala naman silang nakitang kahit ano na katulad ng nakuhanan sa video ito. Pero isa nga kaya itong multo entity? Kayo na ang bahalang umusga. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Angelica de la Cruz at mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa kanya ay kuha di umano ang video ito nang bisitahin ng TikTok user na ito ang di umano isang haunted tunnel. Mula sa bidyong ito sa tapat ng di umano'y haunted tunnel, makikita ang dalawang puting imahe na animoy mga tao na bigla na lang ding naglaho. Agad naman niya itong sinundan at pumasok siya sa loob ng tunnel at mula dito ay nakarinig naman siya ng mga boses at malakas na sigaw. Ayon sa ating sender ay natagpuan di umano sa tunnel na ito noon ang mga labi ng isang kambal na napabalitang nawawala. Kung kaya naman posible di umano na ang nakuhanan sa bidyong ito ay ang kanilang mga multo. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat!
Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat.